Mambo, yan sa amin. Ngayon, ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-channel. So ngayon, nandito tayo ngayon sa spot kung saan tayo madalas nakakapana ng mga mamsa. At yun nga, ay patuloy pa rin ang aking pasalamat sa inyo sa walang sawang suporta at lagi pa nanonood at sa hindi po ninyo pag-skip ng mga sana nasa mabuti po kayong kalagayan gawa ng mga may nangyayari sa ating lugar ngayon. Ingat kayo palagi mga ka-channel, lalo na sa ating mga kababayan na OFW na dyan sa Saudi na sa nandako ng mundo. Ingat kayo at lalo na yung ating mga solid viewers dyan sa US and Saudi Arabia. Ingat kayo at sana pagkaluban tayo ng biyaya sa pagkakataon ito dahil ilang araw din tayo hindi nakatikim ng sariwang isda. Let's go. Sutan tayo ng pagtaas na wetsuit. Ngayon ay mga pag-dive lang. Okay. Welcome back mga ka-channel sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At dito nga ay agad kong pinuntahan itong bahayan ng Mamsa gawa ng napakakalma. At sa pagkakataon ito, swerte sana tayo gawa ng malinaw ang dagat. Pero ang kaso nga lang, walang agos kaya malayo pa. Ay binuksan ko na itong ating camera. Nang sa gayon ay kung mayroon man tayo makikita ng isda, makukunan agad natin ng video. Okay na rin ang visibility ng dagat mga ka-channel, di kagaya ng mga nakarang linggo or mga nakarang buwan na napakalabo at ang daming nagsisilutangan. Ngayon naman ay napakalinaw na ng dagat. Pero sa pagkakataong ito, akala ko ay GT na yung nagsilong dito sa ilalim ng bato. Titirahin ko na sana, buti na lang at napansin ko na isa palang napakalaking parrot fish. Medyo malikot yung ating camera gawa ng palingon-lingon tayo at nagbabaka sakali na may biglang lumapit at nang mapansin natin agad hanggang sa umahon tayo at wala tayong nakita dito na malalaking isda. Napakarami sana mga bait pero wala sa panahon yung mga mamsa dito. At dahil maliit lang yung area ng bahayan ng GT kaya lumipat ako dito at ito isang surahan sana yung ating nakita pero nang tirahin natin hindi ako makapaniwala, sumablay tayo doon, napakasayang. At habang naglo-load ako kanina ng pana ay napansin ko na dito sa may malapad na corals ay mayroong isang coral trout na tumago. Kaya lang medyo alanganin tayo tirahin gawa ng baka mag-stuck yung ating shop dito at hindi nakaharap yung lapu-lapo or suno at hindi natin nadala yung ating flashlight nang sa gayon ay mailawan natin. Muling pagsisid mga ka-channel. Yung hinahanting pa rin natin dito ay yung coral trout. Pero napansin ko na dahan-dahan siyang lumipat dun sa kabilang side. Dahil sa kabilang side ay tagusan yung butas ng malapad na table corals nito. Kaso nga lang, nung lumapit tayo at ikinutok yung pana, gumulanta at sumirit ayun, parang bala. Kaya sinundan ko ng bahagya at pumasok sa napakahirap na butas.
tuluyan na nga na hindi na natin natira o nahanap pa yung isda. Kalipas ang mahigit 10 minuto na paglalangoy natin, mayroon tayo nakita ditong magkasunod na 2 pirasong cuttlefish or tauban. At napakaamo ng mga tauban, kaya inuna ko itong mas malaki, barako. At nung tinira natin ay hindi naman sumirit, papalay yung isa. Ayan, dahan-dahan lang, kaya ang ginawa ko para hindi mabulabog, dahan-dahan din akong umahon nang sa gayon ay matira natin yan mamaya. Napakalaki sana ng tauban na ito mga ka-channel, pero yun nga ay siguro wala na sa panahon yung mga tauban ngayon, or wala na sa season, gawa ng sila ay pumapayat na at ang karamihan nito ay pumupunta na sa malalim na lugar. At swerte tayo dahil pinagkaluban pa tayo ng cuttlefish. At ayan nga, ang estimate ko sa cuttlefish na to ay nasa mga 5 or 4 na kilo, pero nung pagtimbang natin 3 kilo lang. Kaya nung pagkatapos nating mag-load at napansin ko na nandito lang yung isang kasama ng cuttlefish, kaya dandahan ko itong binaba at pasirit na sana, kaya pinahabulan ko lang. Buti na lang mga ka-channel, tinamaan sa bandang gilid. Ayos naman at hindi naman tanggal. At isa talaga sa pinaka-advantage yung double flapper ka, gawa ng secure lahat ng ating nakukuhang isda, maliban lang kung ito ay hindi na bumuka. Kaya shoutout kay Corsi Spearmaster. At sa lahat po ng mga nagnanais na umorder ay kay Corsi Spearmaster at sama sa PH, order na po kayo, baka maubusan kayo. At syempre mga ka-channel, shoutout muna natin si Kuya Larry Santi, kay Sir Terzo Manula at Laurio ng Team Noranda ng Canada, at kay Miss Gino Piuta at kay Miss Strawberry Ice Sweet. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ingat po kayo palagi, and God bless po. Pagkatapos ko matuhog itong 2 cuttlefish ay nakaramdam ako ng kaba or takot, gawa ng napakaraming tax collector na umaaligid. Kaya ang ginawa ko habang lumalangoy pabalik sa bangka ay hindi ko na masyadong inarehan. At nakakita sana tayo dito ng surahan. Ang dami sana ng surahan na napakita sa atin mga ka-channel, pero yun nga, dahil wala tayong flashlight, sayang lang kapag pumapasok sa bato, dahil hindi rin natin na matitira, gawa ng kung makikita man natin, hindi natin alam kung anong position sa ilalim ng bato. Muling pagsisid mga channel, di ganong kalakihan yung bato na ating nakita dito, na biglang may sumulpot or biglang pumasok na napakalaking surahan. At yan nga, akala ko ay pakikita natin ng pagsilip ko dito, pero napakahirap ng butas. Makikita man natin, pero yun nga, pag tinira natin may iwan lang yung shaft, gawa ng napakahirap ng butas.
sa pinaka-advantage talaga kapag namamana ka, mas mabuti na mayroon kang flashlight. Dahil kahit papano, kung may isda man na papasok sa bato, matitira mo yan. At dito nga, akala ko ay hindi nakaharap sa akin yung surahan. Kaso, nung itinutok natin, bigla naman itong lumusot sa kabila. At yun nga ay wala pa rin tayo na pala. Sayang. At sa ating muling pagsisid mga ka-channel, surahan ulit. Nagpasiksi pa. Bigla nga lang pumasok sa bato. At sa di katagalan, umahon ako. Gawa ng magbawasan ako ng guma. Habang paahon tayo, lumusot naman sa kabila. Ayun, akala ko mulmul, yung pala surahan. Sayang. At dito sa di ganong kalakihan bato, hindi sana ganong malalaking bato yung mga pinagtataguan ng mga surahan. Pero yun nga, hindi man masyadong malalaki. Mahirap lang gawa ng kapag sinilip mo, hindi mo rin makikita. Ganun pa man mga ka-channel, ay patuloy pa rin tayo nagpapasalamat sa walang sawang suporta ng ating mga silent viewers at lalong lalo na sa ating mga kababayan na OFW. At move on lang tayo mga ka-channel, di man para sa atin sa araw na to, baka sa susunod na mga araw. At ayan nga, pinapahirapan talaga tayo ng mga surahan na ito. Bawi na tayo sa susunod nating pamamana. I-charge na natin yung ating battery nang sa gayon hindi tayo malulubatan. At syempre, singit lang natin. Shoutout kay Bus Jub Maninisid at Joseph Agdon and kay Jake Aviner Spearfishing ng Dumaran, Palawan. At syempre, G-Adventure na nandyan po sa Puerto Princesa na kasama niya ngayon si Bus Jub at kay Kuya Duwang. Shoutout naman. Nakita ko dito na mayroon isang napakalaking bato at mayroon sana tayong pinuntirya na ibang isda, kaya pumasok sa bato at ito ng talakitok yung ating tinira para nang sa gayon sigurado na yung ating pang ulam or pang ihaw. Pagkatapos nating masecure yung isda ng mga ka-channel at tinuhugo dito sa ating buya, ay akala ko hindi na tayo makadagdag dahil ilang oras na rin ang nakalipas na paglalangoy. Wala na tayo nakita ng mga target, kaya habang pabalik tayo ng bangka, mayroon sana tayo ditong mga nakitang mga isda. At sa hindi natin inaasahan mga ka-channel, talagang hindi para sa atin yung mga isda na to. Surahan naman, kaso nga lang nakatalikod. Siguro kung hindi lang nalubatan yung ating flashlight, maaari baka nakabawas tayo kahit mga 2 o 1 piraso man lang. Malapit na sana ako sa bangka mga ka-channel nung makita ko na mayroong 2 talakitok na malalaki na rin. At ang ginawa ko, dahan-dahan na bumaba. Ang sa gayon ay makapagsagawa tayo ng pagtira ng mahuli natin or makadagdag tayo ng pang-ulam. Pero nung nakaharap na siya, alanganin tayo ng tirahin gawa ng medyo may kalayuan pa. At syempre, hindi natin pinilit yan.
Gawa ng paikot-ikot lang siya dito sa malapit sa atin, kaya ang ginawa ko ay dumampot ng buhangin at hinagis ito. At hindi ako gumalaw, kunwari ay walang namamana, pero nung malapit na siya ay tinira ko na agad. At hindi naman tayo nabigo nung tirahin natin dahil tinamaan naman itong tribali o talkito. At ito yung dapat nahuli natin sa araw na ito mga kachanel. At habang paanga tayo, nakita ko na may dalawang tax collector, kaya ang ginawa ko ay hindi ko na tinanggal dito sa ating pana. At lumangoy na rin ako pabalik ng bangka dahil nakaramdam na rin tayo ng pagod at sapat na rin yung biyaya nating natamo sa araw na to. May pang ulam na rin tayo mga ka-channel, kaya weekend time na. Let's go! At ayan nga, magkasunod talaga. Nakakatakot talaga yung mga tax collector dito. Buti na lang ay hindi pa ganong malalaki, pero malaki man o maliit, parehas lang yung sakit. Habang tumatanghali mga ka-channel ay lumalabo na rin yung dagat. Sakto lang dahil pauwi na rin tayo. Na tayo at gutom na, pauwi na. Ulam natin talakitok. Mga kachan, pauwi na tayo. Apat na piraso din tayo. Mayroon sana tayong nakikitang murahan, kaso nga lang ay yung ating light hindi natin nadalaw gawa ng nalubat. Ginamit kasi ni Mrs. kagabi. Siyempre kailangan din na gamitin niya, kaya bawin na tayo sunod. Kasi ngayon ay ma-charge natin tapos makapag-hunting tayo ng murahan. Let's go, yan na dahil yung mahal na naman. Malalaking alon. Sila ng kanipo. Ayan, yung kanipo. Time. Yung huli natin, ayan dalawang talakitok, dalawang cuttlefish. Terno. Ito na nga yung huli natin.
dalawang putian nga may dilawat, tapos mayroon tayong dalawang cuttlefish na may barako at babae na paiba-ibang kulay. Ayan. Binta natin yung dalawang cuttlefish, ulam natin yung dalawa. Okay kayo. Yan yung cuttlefish, 2 piraso. Angat mo. Bigat. Oh, diba? Yan mga ka-channel ang bigat. At saka Saan? yung sulahan ay yung putian. At saka putian. Dalawang putian, tsaka dalawang cuttlefish. Ayun o. Pabinta yung dalawang cuttlefish. Okay. Ayan mga ka-channel, yung huli ni Mister na talakitok. Lilinisan natin dahil magsasabaw tayo mga ka-channel. 2 piraso. Puro talakitok. Ito, dilawan. Ito putian na talakitok. Yan, meron siyang mga kaliskis. Para makaigop tayo ng sariwang isda. Ayun lang kasi namana sinitib mga ka-channel. Yung kaliskis niya hindi masyadong marami, kunti lang. Ayan, tapos na natin kaliskisan mga ka-channel. Iwa-iwain na natin. Ayan, magsasabaw tayo ng talakitok. So lang hindi natin ito mahiwa kung hindi natin pukpukin. Ayan. Ang 1 piraso ay nahati sa 4 na hiwa. Ayan mga ka-channel. Tapos itong malaki ay hiwa-hiwain din natin. Putulin na natin ang kanyang buntot. Ayan mga ka-channel. Hiwa-hiwa ko na. Ito yata hindi pa natanggal eh. Nakakabit pa rin. Ayan mga ka-channel, yung isda nalinisan ko na. Ilagyan ko na rin ng asin. Magsigang tayo mga ka-channel. Ayan, titingnan natin ang ating tubig na pinakulo. Ayan. Apoy lang muna yung ginamit namin mga ka-channel. Kahoy lang muna yung ginamit namin kay naubusan pa kami ng gasol. Kaya ayan, ayan, kulong-kulo na siya mga ka-channel. Lagay na natin yung ating sasabawin. Ayan. Sinabaw na putian. Hindi natin ubusin sabaw mga ka-channel dahil mag-ano tayo, mag-prito. Ayan, yan lang muna ang ating sasabawin mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, kulong-kulo na yung ating sinabaw na talakitok o putian. Ayan. Gagamitan natin ng sinigang sa sampalok. Nabos ko na to mga ka-channel kasi kunti na lang. Ayan. Tapos dadagdagan natin ng kunting asin. Dahil may asin na siya kanina. Kaya kunti na lang idagdag natin para hindi siya mag-alat. Ang taba mga ka-channel. Ang taba ng sabaw. Ang taba ng sabaw. Nagmamantika sa taba.
Tikman natin mga ka-channel. Napakasarap talaga mga ka-channel ang sariwa na isda. Lalo na sa sinabaw. Salamat sa Diyos sa pagbigay niya sa amin ng biyaya at sa pag-ingat niya kay Native Channel sa kanyang pamamana. At lalong-lalo na sa inyo mga ka-channel, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa vlog ni Native. Ayan mga ka-channel, samahan nyo kami na kumain. Dahil anong oras na ito? Oh, lami kayo. Ulam natin sinabaw. Ito nga pala yung kinita natin sa dalawang cuttlefish. Yung cuttlefish ay 5.4. Yan. Tag 70. Napakamahal na kilo. 70 na lang talaga. Kumita tayo ng 378. Ayan. 378 yung ating kinita sa dalawang piraso. At ito na nga yung ating sinabaw. Ayan. Napakasarap. Mainit pa. Umusok. Tara. Ayan na. Kainan na. Time check po natin. Hapon na. Si Busurahan ay wala naman dito. Pagkat ganito talagang walang pasok, talagang mailap yan. Hindi natin masyado mahagilap, laging naglalaro. Pero hindi naman natin pinapabayaan yan sa pagkain, siyempre. Palaga natin yan eh. Okay, kasama natin magkain ngayon. Ang ating import. Ano? Sabayan nyo kami kumain mga ka-channel. Oh, napakasarap. Walang sabaw dahil may sili. Ayaw. Oh, sili oh. Okay kayo. Paborito ko mga ka-channel. Yung buntot, siyempre. Yan. Oh, mga ka-channel, ang taba. Mimituin. Hindi ko alam kung saan ang mataba dito, yung kulay dilaw ba o yung kulay puti. Kasi parehas silang talakitok. Pero silang putian na may dilawan. Yung isa walang dilawan. Pure puti. Yung isa talaga dilaw na dilaw. Bigyan natin ng ulam ang mga bata, mga ka-channel. Ayan. Pasandok sila ng pang-ulam. Taba. Wow. Wow. Sabaw. Lami kayo. Si Kuya, tag-isa kayo ha. Bigyan mo ng ulam si Kuya ha. Pasok ka, mainit. Sa baba. Nawa. Hawakan mo. Kain kayo. Ang baboy. Wala na naman yung loko. Nabulan ka mo silang dalawa niya, Kwan.
Prito ka. Napaprito. Mm. Pang ulam mamaya. Mm. Hindi ka naman nabalat ang ulam. Buti nga nagkalma-kalma konti. Ayan, tapos na tayo nagkain. At, napakasarap ng ulam na sinabaw na talakitok. Corsi. Kay Master Abraham, Ben, Carl, Yuli. Shout out bro. Shout out sa inyo diha mga master. Ang hindi daw makakorse ay tapon daw ng dagat sa Master Ben Carl. At ayan yung nagwagi. Lagi nga akong nahuhuli mga ka-channel. Nagaganti din ako. Bilis mo magkain ha. Dahil yung nakaraan ako ang nahuli. Aray ko. Yan. At mamaya ay magprito pa si Mrs. Dahil yung iba ay prituhin tapos nagsigang na kami ng ilang piraso. Pang ulam natin mamaya. Yung pinirito. Okay kayo? Ayan mga ka-channel, ito yung tinira ko na piprituhin natin. 2, 4, 6, na hiwa. Ayan, nagpainit na rin ako ng mantika. Simula na tayong magprito mga ka-channel. Subukan natin kung magkasya yung 4 na hiwa. Kasi maliliit naman itong dalawa. Parang ang natira ay dalawa. Parang sakto lang mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, yung ating pinarito. Lutong-luto na. Pwede na natin hanguin ito. Lagyan natin sa lagyanan. Ito yung dalawa. Yung mga gilid-gilid na hilaw pa mga katyan. Ayan mga katyan, babalik tayo natin yung ating pinarito. Wow. Pagkaluto mga kapatid. Ito lang. Hindi siya hinig. Pula lang siya. Kulay-pula. Ayan mga ka-channel, natanggal ko na lahat yung pinirito. Yung unang nasalang mga ka-channel. At isasalang naman natin ito. Ito ang huling isasalang natin. Dalawang ulo. Last na to mga ka-channel. Ayan. Tapos nito, tapos na tayo magluto. Ayan mga ka-channel, tapos na tayo nagprito. Luto na yung ating pinirito. Ina natin to mga ka-channel. Bago tayo magtapos sa araw na ito mga ka-channel ay dumako muna tayo sa ating shoutout kay Gudo Oliva and Dennis De La Cruz from Naay Cavite. Ramon Buena Talaro. Miss Sabina Esguera. Joey Canosa from Caloocan at sa lahat po ng Canosa family.
Mega love shoutout kay Sir Boots Kasumpang at sa lahat po ng Kasumpang family, Agustin Elisis Kasumpang watching from Iloilo. At yan mga ka-channel, hanggang dito na muna ang ating shoutout sa araw na to. Shoutout kay Buhay Isla Vlog TV, Ariel Fisherman, Joy Adventure, and Team Harabas. At hanggang sa muli, ingat kayo palagi, and God bless.